So yun mga bossing ko 'no, ito na ngayon yung continuation kung saan gagawa na tayo ng sample project para sa ipapasa natin dun sa ating kliyente sa Upwork. So na-create na yung project and then punta na tayo rito sa task kung saan maglalagay na tayo ng mga classes na kailangan natin para i-annotate itong dataset na ito. Ngayon guys, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-create ng Upwork account at the same time ng CBAT account, especially here, um, kung hindi pa kayo marunong mag-create ng CBAT account, I highly suggest na mapanood niyo yung video natin, alright? Etong video na 'to, which is uploaded sa ating YT at para mapag-aralan niyo rin kung paano nga ba mag-upload ng project and dataset dito sa CBAT. So rito, right now, sa video na gagawin natin, yung paglalagay na ng classes na gagamitin natin dito. Alright, so rito sa constructor, hindi na tayo gagamit ng row. Constructor na lang yung gagamitin natin para mas madali. So, piliin natin yung setup skeleton. And then, key pointing yung gagamitin natin. So, mag-create muna tayo ng 5 key points para sa daliri, no, mga bossing ko. So, yung 5 key points na yan, i-assign natin yan para sa left hand. Alright, left hand. So, itong number 1, ito yung pinky o yung tip ng pinky. Lagay natin dyan, tip ng pinky. Itong number 2, which is yung palasingsingan. Alright, so ito yung tip ng ring finger. And then yung number 3, ito yung middle finger natin, no? So yung dulo, tip ng middle finger. Okay, mid na lang para mas maikli. And then yung pang-apat, which is yung dulo ng index finger, no? So this is a tip. Tip as well ng index. And then yung number 5 sa ating kaliwang kamay ay yung thumb. So ito yung tip ng ating thumb. Alright. So add ulit tayo ng another points. 5 ulit. 1, 2, 3, 4, 5. So this one, ito ay yung tip na yung gitna, no? Yung gitnang joint ng mga finger. So PIP ang tawag rito, no? PIP. So pinky finger. Alright? And then ito yung ring finger. And then yung mid naman, mid. And then yung pang siyam na points natin ay yung index. So index. And then lastly, ay yung thumb. So obviously, thumb. Alright. So yung knuckle naman, gawan din natin ng key points yung knuckle ng ating daliri. 1, 2, 3, 4, 5. So yung pang-11 natin is which is knuckle or MCP. So pwede na rin natin gawin itong MCP. MCP ng pinky. Alright? This one is MCP ng ring finger. And then yung middle finger, MCP middle finger. And MCP ng index finger. Then lastly, again, MCP ng thumb finger. Then syempre meron siyang wrist o yung ating ano no, itong wrist ng ating ng kamay. And then of course, meron pang isa yung ating arm. Lagay natin 'to. Right? Wrist and then arm. That's it. So okay na 'to, i-connect na natin yung mga bawat finger. So gagamitin natin itong line. So we need to connect every edge ng points. Connected to rito sa PIP, itong PIP connected kay MCP, itong MCP connected kay wrist, and then si wrist connected kay arm. Ganun din dito kay tip ring, connected kay PIP ring, connected naman kay MCP ring, and then connected kay wrist. Same goes dito rin pa sa ibang mga points. Pag connectahin lang din natin po sila. Okay. Connect natin yan. And then lastly, yung thumb, i-connect na rin natin.
Yun. So nakabuo na tayo ng skeleton ng ating human hands, including yung mga fingers. Ay continue na tayo diyan, tapos na tayong maggawa ng ating key points. Cancel natin 'to, check natin meron na tayong right hand at meron na tayong left hand. So yung right hand inuna ko na para mas mapabilis yung video natin. So gawin niyo lang ulit yung kanina para naman sa right hand. Ngayon dito mag-a-add naman tayo ng label, which is yung bounding box ng person. Alright, and then piliin natin dito yung rectangle. Huwag na tayong maglagay ng attribute. Okay? Continue. Add pa tayo ulit para sa right hand naman. Right hand bounding box. Alright? Rectangle ulit. Continue. Same goes with the left hand. Okay? Bounding box. Continue ulit. And then yung subject natin, which is yung clothing, no? So, clothing. Okay? Sama na rin natin yan. Rectangle ulit. Continue. Alright, that's it. Balikan natin yung project. Select ulit natin itong project na to. Tingnan natin kung kompleto na. Yes, meron na tayong right hand key points, left hand key points, person bounding box, right hand bounding box, and left hand bounding box. Pati na rin yung clothing, which is yung tinutupi, yung bounding box. Alright, open na natin to ngayon, yung task natin. Magsisimula na tayo mag-annotate para yun yung i-screenshot natin or yung mismong video nito yung isa-send natin sa ating client. So napaka-basic lang naman, unahin na natin yung key points, no? So rito sa key points, hanapin natin itong draw a key points. Itong nasa baba, skeleton. So unahin na natin yung right hand. So right hand. So rito mas mainam na i-track na lang natin para mas madali natin siyang i-annotate, no, mga bossing ko. Ayan. So ngayon, eto na siya. I-position na lang muna natin yung wrist. Alright, yung elbow, yung arm niya. And then yung MCP thumb. Okay, index. Yan, mid. Ring MCP, and then yung MCP ng pinky. Ganon din yung fifth thumb yung gitna, and then yung tip, yung pinaka gitna ng dulong daliri. Alright, position lang natin ng maayos, mga bossing ko, no? Yan. So, rito ang ini-aim lang naman natin ay yung gitnang part ng bawat joints o bawat dugtungan ng buto. Yan yung pinaka main na tina-target natin. So, right after natin ma-annotate at tingin nyo okay naman na siya, okay? Sabihin na lang natin all goods na 'to, 'no? So, mapapansin niyo mukhang nasa tamang position naman siya, and gitna lang natin ng konting wrist. Alright, i-lock natin 'to para hindi natin magalaw. So, press niyo lang 'tong ano, right click lang kayo rito sa key points. 'Yan, yung makikita niyong box na 'yan, i-right click niyo lang. And then click niyo 'tong lock icon na 'to, o press niyo na lang yung letter L sa inyong keyboard. 'Yan, para hindi na natin magagalaw-galaw 'yan, naka-lock na 'yan siya. So, next natin yung left hand na key points. Pipiliin natin yung left hand. Track ulit natin 'yan, mga bossing ko. Ayan, position ulit natin. Alright, position ng position lang. So rito gawin niyo na yung best niyo, 'no, i-accurate niyo na talaga, mga bossing ko, 'no. Basta hanapin niyo yung pinakagitnang dugtungan ng mga buto. Yun po yung pinaka-main na tina-target natin dito. Since sample lang naman po ito at ito yung ipapakita natin sa client, mas magandang ibigay na natin yung best natin dito, mga bossing ko, 'no. Okey. So yun, medyo mabagal lang talaga tayo kasi 'to, 'no, medyo hindi kabilisan yung ating pag-a-annotate. Talagang sinu-sureball nating tama. Alright, check natin kung okey naman. Alright, I think that's good. Lock na natin 'to, mga bossing ko. Okey, meron na tayong dalawang key points na na-annotate dito sa ating unlock muna natin 'to, medyo igitna natin ng konti 'to, mga bossing, bago natin ulit i-lock. Alright, okey na 'to, mga bossing ko, 'no. Next na natin ay yung bounding box. So sa bounding box, piliin lang natin 'tong draw a rectangle, unahin na natin yung person siyempre. Yan, i-track din natin yung person. Yan, mga bossing ko, naka-track na yan, ha. And then, sunod naman natin yung right hand bounding box. I-track din natin, mga bossing ko. Yan, ito i-position natin ng tama 'to kasi naka-extend siya, 'no.
extend siya sa edge. Kailangan hindi siya lalampas sa edge. Alright. Next natin yung left hand bounding backs. Track na rin natin 'yan mga bossing ko 'no, para mas mapadali yung pagba-bounding backs at pag-a-annotate natin later on. Okey, i-lock natin muna 'tong box na 'to baka mamaya magalaw pa natin 'yan. Para hindi na natin siya magagalaw mga bossing ko 'no. Alright, ito lock na rin natin 'to. Then last but not the least is yung clothing mga bossing ko 'no. Track na rin natin yung clothing na 'yan. Okey. So rito, sabihin na lang natin hindi ano, kumbaga yung visible lang na object o visible lang ng part ng object yung kailangang i-annotate, 'di na natin i-a-assume yung mga occluded part. Alright, i-lock rin natin 'to. Yun, basically tapos na tayo. Ito puwede na natin i-screenshot 'to, puwede na natin 'tong i-submit as a proposal, alright, dun sa ating client as a sample. Ngayon gagawa rin tayo ng video kaya idediretso natin yung pag-a-annotate natin. Ngayon 'pag magdidiretso tayo ng pag-a-annotate, 'pag nag-next frame tayo rito, press letter F. Okay, para nga pala 'no, matutunan niyo kung yung mga command dito sa CBAT. Meron tayong separate video na na-upload before. Puwede niyong i-check na lang diyan sa YT natin, hanapin niyo, and then panoorin niyo yung mga navigation. Pero para mas mapadali kayo, alright, press niyo lang yung F2, hanapin niyo po rito yung shortcut key. Yan, isa-isahin niyo, hanapin niyo. Usually naman yung mga kalimitan na ginagamit lang naman dito ay yung ano, yung command para sa next frame, previous frame, forward frame, backward frame, et cetera. Puwede niyong isa-isahin 'to mga bossing ko para mas makabisado niyo po. Alright, kaya magpo-forward frame tayo, letter F. Kung mapapansin niyo 'yan 'no, kahit sunod-sunod na frame yung gawin ko, meron ng naka-track na annotation. 'Yan yung purpose ng tracking annotation. Ngayon in a way na nakakalito 'yan kapagka lalo na hindi natin nasumbaybayan ng tama 'no. Ngayon ang gagawin natin para hindi tayo malito, iha-hide natin yung ibang box, magfo-focus muna tayo ro'n sa part ng isang ita-tracking natin. Ngayon kung kaya mo ng pagsabay-sabayin niyan, walang problema, puwede niyong pagsabay-sabayin na po 'yan. Alright, pero tayo ngayon nasa beginner friendly, kailangan nating i-hide para hindi ho tayo malito 'no. So i-hide muna natin lahat, alright? So hide natin 'yan. Wait lang, isa-isahin na lang natin. Teka lang, naka-lock kasi sila lahat, eh, i-unlock muna natin, saka natin i-hide lahat. Ngayon ilabas lang muna natin yung fofokusan natin. So ito yung fofokusan natin, si right, key points annotation. Forward tayo, 'yan. So rito nag-move forward na siya, i-a-adjust natin 'yan since naka-track naman tayo, puwede tayong mag-jump ng frame. And then, i-track natin siya from the at least siguro by 3 or by 4. Puwede rin namang higher than frame ng by 4, like for example by 5. Pero mas safe talaga by 3 or by 4. Lalo na kung halimbawa hindi gano'n dami yung frame na ginawa natin o na-generate natin sa dataset. Oops, gumalaw. Adjust natin ng konti. Okey, may mga nagme-message sa Roblox ang account ng aking ano, ng aking anak. Alright. Vision ng MCP, tip thumb, tip thumb. Alright. So kung mapapansin niyo, may annotation tayo sa 0 frame up to 4th frame. Balik po tayo, balikan po natin yung recent frame, kung papantay ba siya. Yung katulad nito tumabingi po siya 'no, 'yan tabingi ulit siya. So rito ayusin ulit natin 'to mga bossing ko dahil hindi siya umayon dun sa position. Okey, i-adjustment lang natin ng konti para pantay po siya. 'Yan, so ganyan lang basically yung gagawin po natin mga bossing ko 'no. 'Yan, tingnan natin, balik pa ulit tayo ng mga ilang frame. Ayun, sa first frame hindi pa rin nga siya pumantay, oh. So dahil hindi gumalaw sa first frame talaga 'no, oh. So rito pa lang meron na tayong adjustment na malaki 'no, 'yan. Kailangan nating ibalik 'yan mga bossing ko. Ngayon ang gagawin natin 'no, so dahil magkakaroon ng changes 'yan, eh, 'no, malaking changes niyan 'no. Kailangan natin i-assign 'yan ng maayos 'no. I-po-position natin siya ng tama. Medyo time consuming lang 'to mga bossing ko pero kailangan natin gawin 'to. Position natin ng tama, 'yan.
Okey. Oops, nagalaw? Sorry. 'Pag nagalaw niyo, undo niyo lang Control Z mga bossing ko 'no. I-position natin 'yang mga bossing ko. So, yan fast forward ko na lang 'to sa video mga bossing ko 'no, para hindi naman masyadong time consuming yung paggagawa natin mga bossing ko 'no. Pa-fast forward na lang natin 'yan. Nilalagyan ko siya ng pattern mga bossing ko para alam niyo 'yun, hindi naman masyadong magalaw yung magiging tsura nung box sa'tin. Mali ako kasi di ko tiningnan ng frame by frame 'no. Although dapat inulit na lang natin para hindi na tayo masyadong ano 'no, alright. Mamaya papakita ko sa inyo yung sa ano, sa left hand naman kung paano natin mareresolusyonan yung gan'to as early. Okay, I think that's it. Alright, 'yan. 'Yun, mukhang umaayon naman na siya 'no? Ito lang medyo may galaw 'to. Pangit yung may galaw, eh. 'Yan, ito lang, lumabas siya. Ayan, I think medyo okey na siya 'no, mga bossing ko, 'yan. So, balikan natin yung left hand. Sa left hand naman tayo magfo-focus. Alright, dito sa left hand, 'di ba hindi siya gumalaw, yung kamay ko kanina, yun oh, sa unang frame hindi gumalaw, pangalawang frame, so sa zero frame hindi gumalaw, sa unang frame hindi gumalaw, pangalawang frame dun siya gumalaw. Ngayon ang gagawin natin para hindi na natin i-adjust yan ng mano-mano, gagawan natin 'to ngayon ng interpolation keyframe. So rito, naka-keyframe na tayo rito kung mapapansin niyo may star siya. Pagdating sa next frame wala siyang keyframe, ilagyan natin ng star 'yan. Para sa susunod na frame, 'yon, kung saan siya gumalaw, do'n na tayo maulit mag-a-annotate, do'n na ulit tayo magkakaroon ng adjustment. So mag-a-adjust tayo ngayon mga bossing ko, ayan. So adjustment tayo, adjustment. Alright, tingnan natin kung magiging maayos ba. Ayun, mukhang maayos na siyang bossing ko 'no, 'yan maayos na siya. Next frame tayo, 'yan hanggang dito. So napapansin niyo mga bossing ko, may mga frame na hindi na natin ginagalaw kasi naka-interpolate nga po tayo. Yun yung purpose ng tracking 'no, mga bossing ko. So, time consuming kasi kapagka iisa-isahin po talaga natin 'yan mga bossing ko, baka magalit yung kliyente, maiinip. So, mas mataas ang productivity rate kung ganito yung gagawin natin and then iche-check niyo pa rin siyempre yung each frame para magkaroon ng adjustment kung merong minor adjustment na kailangang gawin 'no, mga bossing 'no? Alright, 'yan. So, double check natin.
Ayun, I think okey na rito 'no, mga bossing ko, ito na lang, oh, pero okey lang pang-pi-frame naman na 'yan, eh. So, adjust na rin natin 'yang pang-pi-frame na 'yan, para pareho sila. So, inuulitin ko lang mga bossing ko, yung tina-target natin dito yung gitnang joints ng bawat buto 'no, gitnang joints ng bawat buto, mga bossing ko. Minsan navigate natin yung lock para pagka nag-drag tayo, hindi po natin mababatak yung buong key points frame 'no. Ang babatakin lang natin ay yung mismong frame lang. Okay, lock natin ulit. I think yun, that's pretty it 'no. Medyo mas magalaw pa nga rito sa frame 'to rito sa kanan 'no, pero okey lang, sample lang naman 'yan 'no. Alright, tapos na natin yung key points dito sa ilang frame, from 0 to 5 frame. Since sample lang naman 'to, hindi na natin tatapusin 'to, marami-rami 'to, nasa 300 plus frame 'to, baka matagalan tayo. Ay, nalimutan ko i-lock natin 'yan mga bossing ko. Next natin na yung bounding box, of course. So, kailangan naka-interpolate din yung bounding box natin. Ito ngayon puwede na natin i-hide ulit 'tong mga 'to. Ngayon hanapin natin yung right bounding box, from frame 0. Alright? So, rito hindi siya ulit gumalaw, lagyan ulit natin ng star 'yan, lagyan ulit natin ng keyframe 'yan. Kasi nga hindi siya gumalaw roon sa part na 'yon. So, do'n tayo mag-a-adjust kung saan yung gumalaw na yung object 'no, mga bossing. Dito hindi na natin minamano-mano rito 'no, ay hindi na natin ini-interpolate dito. Mas magandang mano-manuhin dito kasi malaki yung object, mas maraming detail yung object. Pagka in-interpolate natin 'to, hindi siya uubra mga bossing ko 'no. Talagang mag-a-adjust ka mano-mano. So precision kasing ating ginagawa rito 'no, hindi yung basta mai-box lang natin siya 'no. Up to millipixel kailangan talagang ma-cover up natin ng tama yung bawat bounding box. Kaya hanggang pi-frame lang tayo, hindi na natin paabutin pa ng mas mataas pa dahil sample lang naman ito mga bossing. Magtatagal kasi tayo rito, right? So that's it. Hide ulit natin 'to. Open naman natin yung left bounding box hand. Okay, hindi na naman siya gumalaw rito, lagyan ulit natin ng interpolation 'yan, para hindi na tayo mag-a-adjust diyan. Alright, medyo adjust pa natin ng konti rito. So rito hindi ko nagalaw, hindi ko nabalik 'to rito. I mean hindi ko na-adjust dito. 'Yan, adjust natin 'yan diyan. Alright, gano'n din dito, ika-pi-frame. Ito pa, eto rin. Alright, okey. So ito i-hide ulit natin 'to mga bossing ko. Next naman natin ay yung clothing. So sa clothing halos hindi gumalaw 'to mga bossing 'no. Meron lang siyang part kasi diyan na occluded 'no, 'yan. Lumabas na, na-expose na yung part niya. So kailangan na natin lagyan ng tamang bounding box. Alright, pretty sure na ito na siya, hindi na siya gumagalaw gaano. 'Yun, that's it. Alright, i-lock natin lahat para hindi na magalaw. 'Yan na, so ito na yung isa-submit natin sa kliyente. Video nito ng pag-a-annotate natin ito. Okey, yung in-annotate natin na 'to. So gano'n lang ka-basic mga idol 'no. So this one is just a sample mga bossing ko na puwede nating ipakita sa client as our portfolio, as our experience. Na sa gano'n ay magkaroon tayo ng kahit papaanong konting kurot na tiwala rin sa kliyente mga bossing ko 'no. So 'yun, abangan niyo yung next video para naman dun sa application na gagawin ko 'no. Tingnan natin kung uubra, sana umubra. Alright, thank you ulit, peace out.